The gospel about the children hope in the Lord. Ug karon ang maayong balita ng atong pag-apitan, naguluhan og pilia ang paglaom, pilia ang paglaom. Reading Bible, 1 Kings chapter 7, verse 1, 2. Ug karon atong basahon sa mga Biblia sa ikaduhang mga hari, ikaduhang mga hari kapitulo 7, bersikulo 1 abot sa 2. Dungan ta og basa. Apan si Eliseo mingon, pamatiya ang gingon sa Ginoo, ugma sa imong nga orasa dito sa merkado sa Samaria. Ang usa ka ganitang nga harina, ibaligya na lamang pag-usa ka plata. Ibaligya usab ang duha ka ganta nga sipada sa samang presyo. Kunya ang kapitan nga uyog sa hari mingon kang propeta Eliseo, bisag ablihan pa sa Ginoo ang mga bintana sa langit, dili gayud matuman ang giingon mo. Apan si Eliseo mingon, pakita mo kini apan dili ka makakaon niini. Elisha was a great prophet in Israel. O si Eliseo, siya mao ang usa ka bantugang propeta sa Israel. He could receive the message from God Almighty very powerfully. Diin nakahimo siya pag dawat o mensahe gikan sa Dios nga makusganon kayo kaayo. At the time of the visit in Samaria, it was very difficult. There is no food, no drink. So, nini tagnaa sa lugar sa Samaria, lisod kaayo tungod wala sila makaon ug wala sila mainom. We can learn the situation of the Samaria. Second King chapter 6:29. O ato makatuhan kung sa gayon kalisod ang kahimtang sa lugar sa Samaria diri sa ikaduhang mga hari size 29. Dungan tagbasa. Busa giluto namo ang akong anak ug ikaon. Ug sa pagkasunod adlaw, giingnan ko siya ang anak na usab nimo ang akong kanon. Apan gitaguan niya ang iyang anak. Verse 30. Sa bersikulo 30, sa pagkabatik sa hari sa gisugilon sa babae, gigisi niya ang iyang biste. Ini higayuna, ang hari naglakaw sa puta sa syudad ug nakita sa mga tao na dito sa ubos na nagsapaw ang hari ug biste sako. Like this situation, King wanted to kill the prophet Elisha. Ug sama nining sitwasyon na ang hari buot nga patyo niya si propeta Eliseo. At the moment, Almighty God poured the message to Elisha prophesied. Pananapak na ang labinangan ng Diyos ya gibugo ang iyang mensahe kang propeta Eliseo. Even though at the time situation was very difficult, no food, no drink, but Elisha prophesied, tomorrow at this time you can get food and drink with very cheap prices. Isa og lisod kaayo, delikado kaayo ang sitwasyon apan si propeta Eliseo nakadawat siya og mensahe gikan sa Dios nga nagingon, ugma sa samang mauntang na makadawat ka og daghan kayo mga pagkaon ug makapalit ka mo og mga barato kaayo mga pagkaon. And then the office of the king learning say like Elisha, he said, look, even if the Lord should open the floodgate of the heaven, could this happen? Og diri sa bersikulo 2, unya ang kapitan na kuyog sa hari ningon kang propeta Eliseo, bisag ablihan pa sa Ginoo ang mga bintana sa langit, dili gayud matuman ang giingon mo. Elisha said to the king's official, you will see it with your own eyes, and then you will not eat any of food. Apan giingnan ni Eliseo ang opisyal sa hari nga nangingon, makita mo kini apan dili ka makakaon niini. The official of the king chose the negative mind, no believe prophesied of the Elisha. So kining opisyal sa hari iyang gipili ang negatibo nga paglaom, diin wala siya mamimati sa gipropesiya ni propeta Eliseo. We must believe prophesied of God
would be fulfilled at the proper time. Kinahanglan ginatungtuuhan na ang mga gipropesiya sa Dios matuman kayo kini sa hustong panahon. But many people do not believe about these prophecies. Sapat kadaghanan sa mga tao wala nila tuuhi ang mga propesiya. This is the problem in our life also. O mao kini ang problema sa atong mga kinabuhi. So we make a choice every day, good or bad one, negative or positive. So sa matag adlaw, naghimo kita pagpili positibo man o negatibo. There are many people have a negative choice, not positive choices. O daghang mga tao ang negatibo ang ilang pagpili o dili positibo nga pagpili. Negative choices are very foolish choices. O ang negatibo nga pagpili mao kini ang buang-buang nga pagpili. Positive choices are very wise choice. Apan ang positibo nga pagpili mao ang maalamon nga pagpili. Number one, we must choose hope in every situation. Positive choices. Una, kinahanglan natong pilion ang paglaom nga mao ang positibo nga pagpili. Positive choice will make miraculous signs. So ang pagpili sa paglaom, positibo nga pagpili makahimo gayud og mga milagro. At the time of Samaria, there is a poor leprosy, heart and action to enter the city. Sa atong panahona sa lugar sa Samaria adunay upat ka mga sanahon nga milihok gayud ug adunay sila gisugon nga una-una nga miadto sila syudad. 2 Kings chapter 7 verses 3 to 4. Atong mabasa sa ikaduhang mga hari, kapitulo 7, versikulo 3 hangtod sa 4. Dungan tagbasa. May upat ka tawo nga sanlahon dito sa gangaan sa syudad. Sila naging nanay, nganong magsigi man kita lingkod dinhi, hangtod nga mamamatay kita? Kung musulod kita sa syudad, mamamatay kita dito sa kagutom, ug kung manglingkod kita dinhi, mamamatay usab kita. Busa mangadto kita sa kampo sa taga-Syria. Kung dili kita nila unsaon, maayo. Apan kung patsyon kita nila, bahala na. Total, mamamatay man gihapon kita. Even though they were poor leprosy, they decided why we'll die here. We must go inside. O kini upat ka sanahon, nakadesisyon sila. Mayingon sila, manong magsige man kita lingkod dinhi, hangtod mga matay kita, kinahanglan kita mosulod sa syudad. And they decided to go inside. O gidesisyon kayo sila, o ipili nila nga mosulod sila sa syudad. With the step of the poor leprosy, God was working. O pinaagi sa paglakang niining upat ka mga sanahon, ang Dios nagtimo ng nagtiho. Almighty God said to us, Jesus Christ the message, go into the world, preaching the gospel, and then people shall be saved. Usama nga sa Jesus, nagsubok ka natong ka ng mga Kristohan, mga nagingon, paglakaw ka mo, isangyo ang maayong balita sa kanang katawan, ug ang mga katawan maluwas. If you obey the word of God and Jesus Christ, there will be miraculous signs for the salvation of the someone. Kung natong tumanon ang pulong sa Dios ug ni Ginoong Hesukristo, aduna gayoy milagro nga mahitabo, adunay kaluwasan sa tawo. When the poor leprosy decided to enter the city of the Samaria, God was with those who choose hope. O sa diha nga upat ka sanahon may desisyon nga mosulod sa syudad sa Samaria, ang Dios naguban ni adtong mipili sa paglaom. 2 Kings chapter 7 verses 6 to 7 mentioned. O diri sa ikaduhang mga hari, kapitulo 7, versikulo 6, abot sa 7, gihisgutan kini. Kay gipabati man sa Ginoo ang kasundaluhan sa Syria ug tingog sa mga karwahe o mga kabayo ingon man sa kagahom sa dakong puntok sa kasundaluhan. Busa nagtuo sila nga gisuhulan sa hari sa Israel, ang hari sa mga Hitihanon ug ang hari sa mga Hituhanon sa pagsulong kanila. Busa sa pagkilom-kilom na nanagan sila o ipamiyaan nila ang ilang mga tulda, mga kabayo, mga asno ug ang ilang kampo mawala gayud maunsa. When the poor leprosy moved into the city, God made their sound
with the very strong, vast army coming to into the cities. Kung sa diha nga ang upat ka sa naon, sugod nagtikan o dilakaw sulod, padulong sulod sa syudad sa Samaria, gihimo sa Ginoo nga mga kasundaluhan sa Samaria, magmong nila ng mga tulog na daw daghan kayo silang mga kasundaluhan nga misulong kanila. And there's inside all of the enemy army was very afraid about the sound of the leprosy working, and they were free without bringing any kind of materials. Muna ng mga kasundaluhan nga nasa sulod sa syudad sa Samaria, sa pagkadungog nila sa tunog sa upat ka sa naon, nangahadlok o nanganisan sila pag-ayo, gibiyaan nila ang tanan nilang mga butang o wala sila gidala bisan unsan. And the leprosy entered inside the lady. They saw too much food, material, and animals days. Kung sa diyan nga nakasulod ang upat ka sa naon, nakita nila nga aduna nay daghan kayo giandam ang daghang mga pagkaon, mga kahayupan o bisan mga kabutanan. And then the next day, people would buy the food very cheapest prices. So sa pagkasunod adlaw ang mga tao nakahimo na sila pagpalit og mga pagkaon nga barato lamang kaayo. God made fulfill the prophecy of the prophet Elisha. O gituman gayud sa Dios ang gipropesiya o gipanagna ni propeta Eliseo. In this scriptures, we must learn how our God is working. Kung aning bahina sa kasulatan ato makatunan kung unsa sa Ginoo paglihok. This is the real story in Israel. Kung ini tinuod gayud nga kaagi o tinuod gayud nga nahitabo dito sa Israel. When we believe the Bible, story of the Bible, we can move like leprosy. Kung sadya ang tuo kita sa kaagi o sa pangitabo sa Biblia, makahimo sa kita pagbuhat sama sa gibuhat sa upat kasadlahon. When we move at the commandment of God and Jesus Christ, there will be also miraculous signs happening to our life. Kung sadya nga magsugod kita o buhat sumala sa gisugod sa Dios kanato, aduna gay mga milagro nga mahitabo sa akong kinabuhi. Almighty God gave me the message. You must go preaching the message of the crucifixion of Jesus Christ everywhere. Sa mga nabigamahan ng Diyos, naghatag ka niya sa mensahe na nagingon, kinalan ka mo adto, huwag mo isangya ang mensahe may tungod sa pagpalansang sa cross, sa bisan diin nga dapit. Because of the Holy Spirit teach me, the cross has the power to increase our faith and hope. Tungod kaya ang labing kamahalan ng Diyos nagtudlo kaniya ang cross adunay dahog sa pagpatubo sa atong mga pagtuo, paglaom. What kind of vision and hope of the cross for the forgiveness and righteousness? Kung sa maglasing kahuma o pananawon ang may kahatag sa cross, o kini ang paglaom sa kapasayloan o sa pagkamatarong. I have been realizing my sin was a very great big. That's why I was confused and discarded many times before. O na ang buhan ni Pastor nga nalibog siya pag-ayo o nadismaya o naluya siya pag-ayo tungkol kaya nasayran nga doon sa dahil kayo kapakyasan o mga kasalanan. When I was realized the crucifixion of Jesus Christ message, I have been set free from all kind of transgression and sins and mistakes in my life. Pansadya kaya nang nasayran ang may tungod sa cross ni Ginoong Jesucristo, may tungod sa pagpasaylo o sa pagkamataro, mahimong isang gawas nun sa tibok niyang kinabuhi. That's why I can tell the message of the crucifixion to all of the church members and Filipinos. Kung na makahimo siya sa hisgot o sa pagpaambit, may tungod sa mensahe sa pagpalansang na kung mga miyembro sa simbahan o kung mahimo sa tanang mga Pilipino. The Bible says about this one, Romans chapter 3:24. Kung ang Biblia nag-hisgot, may tungod niini diri sa Roma, Kapitulo 3, 24. Roma 3, 24. Dungan tao basa.
Apan pinaagi sa grasya nga tigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. We were all still opening the Bible and then Paul talked of the glory of God, you and I. Sumala sa Dios sa Biblia, kitang tanan nakasalaog, nahimulag kita sa himaya sa Dios. But Almighty God made all of us just by the grace of the redemption who died on the cross, shedding his blood. Apan kita gipakamatarong na sa Dios, pinaagi gayon sa pagtubos kanato ni Ginoong Hesukristo o pinaagi usab sa pagpakula sa iyang tubo. There's power in the blood of Jesus Christ for the forgiveness of sins, for redemption, replacing all our conditions very well. Kung ato na gayon kahong sa dugo ni Ginoong Hesukristo sa paghindo sa atong mga sala o sa pag-ayo sa atong mga kondisyon pag-ayo. That's why we must come to the in front of the crucifixion of Jesus Christ. Muna kailangan nga mudugol gayon kita sa atubangan sa cross ni Ginoong Hesukristo. We confess, we are put our mouths, the song of the blood of song, Jesus Christ died on the cross, shedding his blood for the forgiveness of all of us. Sa mga atong isukit, pinagi sa atong pag-away ang mahitungod sa dugo ni Ginoong Hesukristo o nagpakamatay siya, nagpaagas na ng dugo alang sa atong mga kasalanan. And then we will be forgiven according to the holy promise of God. Sumala sa balaan sa Diyos, kita mapasaylo ngayon. So, the hope of the holiness has been filled with the Holy Spirit from God. Message. Ano kini ang paglaog sa pagkabalaan o sa pagkapuno sa balang Espiritu nag-isaad sa Diyos sa iyahang mensahe. Bible says, 1 Corinthians chapter 6, verse 11. Kung ang Biblia nag-ingon sa 1 Korinto, Kapitulo 6, versikulo 11. Dungan ta og basa. Ang pipila kaninyo sa pagayod ni anak kaniadto, apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala o gihalad na kamo ngadto sa Dios. Gimatarong na kamo sa Dios, pinaagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo o pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. This message from the Apostle Paul to the Corinthian church members. O kini maong mensahe gikan kini nga Apostoles Pablo nga iyang gihatan sa iyang mga miyembro sa simbahan sa Corinto. When the Apostle Paul visited the Corinthian church, they were deep, drunkard, gambling, many kind of wrong matters working in the church members. Kaysa diha nga bibisita si Apostoles Pablo sa simbahan sa Corinto, ang mga tao dito padayon nagparan sila sa pagpangawan, sa pagsugal o sa pagbuhat o nagkanain nga mga hinad nga mga pinaiya o pagkasan. But Apostle Paul mentioned, some of you were working like this, but now you were worship, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ by the speech of the Lord God. Mula sa Apostoles Pablo nag-isgot nga nagingon, ang pipila kaninyo sama gayon ni anak kaniadto, apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala o gihalad na kamo ngadto sa Dios. Gimatarong na kamo sa Dios, pinaagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo o pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. When the Holy Spirit come upon my life, I was changing my character habit to be well. Sa diha nga mikunsad ang balang Espiritu sa kinabuhi ni Pastor na usog ayon ang iyang pinaiya o iyang naandan na pagkinabuhi. I couldn't stop smoking, drinking, gambling, everything is low doing. Stop by the power of the Holy Spirit of God. Nakahimo na siya sa pagtulong, sa pagpaligarilyo, sa pagsugal, o sa pag-inom-inom, o sa pagpatuyang, pinaagi sa gahong sa balang Espiritu sa Diyos. Before I receive the Holy Spirit, I tried to many times stop smoking, stop drinking, but I was playing. Kaya ito sa wala pa niya madawati ang balang Espiritu, iyaga yung isulayan na muhulong na sa pag-ubog-ubog, muhulong na sa pagpanigarilyo, ang panibinigay niya so, I was realizing my decision, my effort is
is not enough for changing my habits. Iya gayong naambuhan nga iyang desisyon bisa na iyang pagpaningkamot nga mahunong dili gayud paigo nga mahunong niya iyang bisyo. That's why Bible mentions you must be born again with the word of God, and the Holy Spirit can change your lifestyle. Ang Biblia na disgot na kinahanglan kitang matao pag-usab pinaagi sa pulong sa Dios o pinaagi sa balang espiritu o pinaagi niini mausog gayud nato ang atong pagkinabuhi. So Bible says the hope of the healing and the health will come from the message of God. Kung ang Biblia usab nag-isgot nga kita adunay paglaom sa kaayuhan o makabaton kita og maayong panglawas pinaagi sa mensahe sa Dios. When we hear the message of God, we must believe and understand it. Sadya nga atong madungog ang mensahe sa Dios, kinahanglan lamang kitang mutuo ug ato kining sabton. Apostle Peter mentioned 1 Peter chapter 2:24. Sama nga nag-isgot si Apostoles Pedro diri sa iyang libro sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 24. Duman ta og basa. Dito sa cross, gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanan ng mga sala. Ang dili na kita magpakasala, kundi magkinabuhi na nga makaro. Pinaagi sa iyang mga samad na maayo kamo. How the God made you like this one? By Jesus' wound on the cross of crucifixion, we have been healed already. Yung sa man sa Diyos pag-ayo ka nato, pinaagi gayon sa pagpalansa sa iyang anak na si Ginoong Jesucristo, kita naayo na. The scripture fulfilled through the message of God. O ang maong bahin sa kasulatan, matuman gayon kini maong mensahe sa Diyos. Step by step, we must very clearly understanding what the Bible tells us. Kung muna sa hinay-hinay sa atong pagtuon, kinahanglan natong masabtan gayon ang kung unsa ang giingon sa Biblia, dinhi ka nato. We have a hope of freedom from Abraham's code and the blessing through message. O aduna usab kita ipaglaom sa kagawasan gikan sa tunglo nga nadawat ni Abraham ug kita makadawat og panalangin. Message from God, Galatians chapter 3, 13 to 14. So kini mo ang mensahe nga gikan sa Dios sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 13 abot sa 14. Galacia kapitulo 3 bersikulo 13 abot sa 14. Dungan ta og basa. Apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo. Tungod kanato kay sumala sa giingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Gihimo kini ni Kristo aron ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham, ikahatag ngadto sa mga Judeo, pinaagi kang Kristo Jesus aron madawat nato ang gisaad sa Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuo. Jesus Christ crucified our God on the cross, and then when we believe, we have been set free from the curse. O ginansang na ni Jesucristo ang atong pagkatinuno dito sa cross, o muna kung matuo kita kang Jesucristo, mahimo kitang gawas nun gikan sa pagkilo. I realized my family was very doing no good. Serving the Buddha and another God many times, all my forefathers. O nasabtan mo sa ni Pastor ang iyang tibok pamilya, nagmod kayo kung dili maayo tungod kay nagyugbo o nangalagad sila sa Buddha, lakit na kapag ila pang sukad pa sa ilang mga katigulangan. So I was serving another God many times before. Kung kaniadto usab, mga nag-alagad usab siya o nagkalain ng mga Diyos. But when I was realize the word of God, I stopped serving another God. Every status, all stopped very completely finishing. No. Apan sa ngayon ang nasabtan ang pulong sa Dios, nakahimo na siya sa paghunong sa pagsimba sa mga Diyos sa nagkalain ng mga imay. Yan ang giundangan ng pagsimba niini. After I was born, I was changing my life to serving the Almighty God and the Lord Jesus Christ only. Tapos niya na usab ang iyang kinabuhi o bibisyon siya na alagaran o simbahan lamang ang Ginoo. I am set free from the
all kind of cold and trouble in my life. Unang nahimo na kabato na siyang kagawasan gikan sa nagkalalain ng mga tunglo ug makasamo sa iyang kinabuhi. Jesus promised, you will know the truth, truth will set you free. Si Jesus nagsaad, masayod ka mo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. If you want to be free in your life, you must study Bible, truth more and more deeply, clearly. Kung gusto kitang mahimong gawason sa atong mga kinabuhi, kinahanglan kita nga mas lalong pa nga magtuon sa pulong sa Dios. And then you will have a freedom in your life, and then you will enjoy your life. Kung makabaton kita kagawasan sa atong kinabuhi, o magmalipayon kita o malinaw kita pag-ayo sa atong mga kinabuhi. Jesus gave us the hope of the eternal life and the heavenly realms. Kung sama nga sa Jesus, naghatag ka na itong paglaom mahitungod sa walay katapusang kinabuhi o mahitungod sa paglaom sa mga butang sa langit. So, as a missionary, I have eternal life, heavenly hope through Him by Jesus Christ. Kung isip ko sa kamisyonaryo, nakaangkol si Pastor Leo og mga langitnon nga mga butang o bisan kinabuhing walay katapusan, ngayong nadawat gikan kang Ginoong Jesucristo. That's why I want to impartation to all of the church members in Filipinos. Kung muna ganahan siya nga ipatakod o ipaambit kining tanan ngayong nadawat natong tanang mga miyembro sa simbahan o sa tanang mga Pilipino. This message for not only me, for all of you church members. Kung hindi nga mensahe nga iyang nadawat, hindi lamang alang kaniya, kundi alang sa natong tanan ng mga sakop o miyembro sa simbahan. John chapter 14, verse 1 to 3. Kung diri sa Juan Kapitulo 14, versikulo 1 abot sa 3. Juan Kapitulo 14, versikulo 1 hangtod sa 3. Dungan ta og basa. Ug niingon kanila sa Jesus, ayaw ka mo kabuol, salig ka mo sa Dios ug salig usab ka nako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako ang pag-andaw ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko ta kamo sultihan niini. Kung atuan na ako dito o makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako o kuhaon ko kamo, aron bisag asa ako usab kamo. Jesus promised to not worry about anything else in this world. Ngayon sa Jesus nagsaad ka nato, o nagingon, ayaw ka mo kabalaka sa bisang pusa, dinhi sa kalibutan. I prepare the beautiful, wonderful house in the kingdom of heaven for all of the believers. Kaya ako mag-andam o maaningkot kaayo, matahong kaayo nga inuyanan nato dito sa gingharian sa langit. And then Jesus promised, I will come back, bring all of the believers to the new kingdom of heaven, stay there with me forever. Kung si Jesus nagsaad siya, nga mabalik siya pag-usab, diha kitang kuhaon, kitang tanan ng mga magtutuo, diha kitang gadon sa bagong Jerusalem o magpuyon ta dito, kauban niya hangtod sa kahaturan. This message is the very important, wonderful promise from Jesus Christ. Kung sino nga mensahe, importante gayud kaayo, o hindot kaayo nga saad, nagikan ni Ginoong Jesucristo. If you have a promise with Eric and some of the other church members, I keep very well this promise. Kung sama pananglitan ko ni saad si Pastor Lee kanako o ni Anami o natong mga miyembro, yagyung tumanon kini Ginoong saad. Because I am not liars. Tungod kay dili siya gusto nga mamaka. Jesus Christ is not O liars. si Jesucristo sa dili siya matakot. When Jesus promised, He will fulfill the promise someday from a time. Kung si Jesus nagsaad, iyaga yung tumano ng iyang gisaad sa husto nga panahon. Believe in Jesus Christ, meaning is we must believe the purpose of Jesus Christ in the Bible. Ang pagtuo kang Jesucristo, buti pasabot ni mga atong tuuhan, ang iyang giingon nga gipanagna o gipropesiya dinhi sa Biblia. That's why I tell you the truth, increase your faith to believe the whole Bible. Una, so di ata sa kamatuoran ni Pastor nga ato ang patubuon pa
pa pagduga ng atong mga pagtuo, atong tuuhan ang Biblia. Number three, why should we preach the gospel of hope continuous? Kung ikatulong, ano kinahanglan man atong isangyaw ang maayong balita sa paglaom? Because of the reality of the life is that love is growing cold nowadays. Tungod kay ang realidad sa kinabuhi, mao nga ang gugma sa daghang mga katawhan nagkabugnaw na. 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5 mention. Diri sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3, bersikulo 1 abot sa 5 nag-ingon. Dungan tagbasa. Timati kini sa katapusang mga adlaw maabot ang mga malisod nga panahon. Ang mga tawo maghuna-huna na lamang sa ilang kaugalingon. Ug sa kwarta, hambugiro sila, kapahitason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan. Dili mapasalamaton o dili Diyosnon. Wala sila'y kalumoy, wala'y puangon, tigbutang-butang, papatuyangon, bangis, madinutanon sa maayo, mabudhimon, mapasagaron o garbusong maayo. Palabihon nila ang kahilayan kaysa Diyos. Magpabilin silang relihiyoso, apan sa lipoy nila ang matungod ng gahong nihinig. Likayin din mga tawhanan. In the last years, so many people followed like this word. O sa katapusang mga adlaw, ang tunay daghang mga tao mga kinabuhi o musunod sa maningini. Because of the people depart from the word of God. Tungkol kaya ang mga tao, hinahili naman silang Biblia sa pulong sa Diyos. So we must remind what Jesus teaching us. Love one another. Unang ato ang hinumduman kanunay ang gitudlo ni Jesus kanato, mga gigugmaay kita sa mga kalusan. So we must return to the Holy Bible, study, meditate continually. Ang unang kinahanglan kitang mubalik sa balaang Biblia kung sa pagtuon niini padayon. Because the Bible has a power to make a very strong Christian and a strong soldier of Jesus Christ. Tungkol sa ang Biblia adunay gahom nga maghimo kanatong lig-on nga mga Kristohanon ug lig-on nga mga sundalo ni Kristo Jesus. 2 Timothy 5:15 to 17. O dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 abot sa 17. Dungan tagbasa. Nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini mao'y nakahatag kanimong kaalam ug naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan. Pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug maguslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo sa ang pagkinabuhi nga mataro. Sa ingon, ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhay. Bible says Timothy was learning the truth from the childhood. O ang Biblia nagisgot mahitungod ni Timoteo. Kay si Timoteo, sukad pa sa iyong pagkabata, nagtuon na siya sa pulong sa Diyos. And Timothy become a very powerful soldier of Jesus Christ through teaching of the Apostle Paul more and more. Kini si Timoteo, nahimo siyang ligon kaayo nga sundalo ni Ginoong Jesucristo pinaagi sa pagtudlo ni Apostoles Pablo. And then the scriptures kept upon the Timothy very powerfully. They become a very useful church leaders. Kung ang kasulatan niabot kayo kang Timoteo, nahimo siyang mapuslanon kaayo ug nahimo siyang pangulo sa mga batanon. Timothy was doing very good every workers. O sa matang trabaho nagbuhat kayo pag-ayo si Timoteo. Because he have learned the first Bible from the childhood, from the Apostle Paul, from the Holy Spirit continuous. Tungod kinakatun siya sa kamatuoran sa Biblia, sukad pa sa iyang pagkabata o pinaagi-usab sa pagtudlo ni Apostoles Pablo kaniya ug uban sa tabang sa Balaang Espiritu. So in this world, there are many sick people, poor people, and then uneducated people, many people we have found. Kung unang dinhi usab sa kalibutan, ang doon mga masakiton, mga kabos, ibaliwala ng mga katawan, pero wala yung mga eskwela ng mga katawan na atong nakita. I visit the Magati Jail Ministry for 12 years
visit to my teacher ministry, and I am checking the condition of the education and where they come from, barangay, city. I have checked my notebook. O sunod sa 12 ka tuig nga pagbalik-balik ni pastor sa Isuhan, dire sa Dumaguete, iyang gilantaw kung usalay na mga iniskwelahan sa mga preso, sa mga pineriso ug asa sila gikan. And then I have found something more than 60% they have in school only elementary, grade elementary schools. Ug iyang nasayran nga mga 60% kanila ang ilang nahuman is tama lamang sila sa elementarya. They were uneducated people, they were in the provincial Dumaguete Kung Church. sila gayon kadtong mga wala kayo iniskwelahan nga bilanggo dito sa bilangguan. That's why I was decided to help them increase their faith through the Holy Bible and teaching the Bible, writing Bible, reading Bible. Continually, I want to help them increase their faith. Kung muna nakadesisyon siya nga tabangan sila, pinaagi sa pagpatubo sila mga pagtuo, pinaagi sa pagtuon sa Biblia, kung sa pagsulat sa Biblia, aron mga tubo kayo ng ilang mga pagtuo. Even though they are very old men, they have no education, but they are educated, learning the truth very well nowadays, writing Bible every day and night, and learning the truth continually. Bisan og hangtong na sila kaayo pag wala pa sila igot nga daghan nga nakatunay. Apan pinaagi sa pulong sa Dios silang hinay nga nasayod sila sa kamatuoran ug magpadayon gayon sila sa pagikaton ng tungod niini. Maybe they will be changing their lifestyle, even though no education very well, they want to be people holy lives. Bisan tuod do wala sila igo nga nahuman, apan pinaagi sa ilang pagtuon sa pulong sa Dios, mausubrid sila pag-ayo. I found that there are many people want Jesus Christ, want the truth very well, learning the truth. Kung muna iyang nasayran na doon nagiging ang mga tao ang nagkinahanglan ni Ginoong Jesucristo kung buot nga makakaton sa kamatuoran. That's why after I was training WMTC, training school, I was decided to go to the niche area, mountain people, help them teaching the Bible. Kung nahuman siya makabansay o makatuon sa inalom sa WMTC, tapos ngayon nakadesisyon siya na muadto sa mga lugar na wala pa gayon masangyawi o wala pa makudluin sa pulong sa Dios. Because God wants to plant in the church in the niche area, mountain area, and teaching them. Tungod kay gusto sa Dios nga magtukod gayon og simbahan ilabi na ining mga dapit nga wala pa gayon mga dapit nga mingaw ug wala pa gayon makudluin sa pulong sa Dios. Because of the gospel of Jesus Christ given me about this ministry, new ministries. Tungod kay ang maayong balita ni Ginoong Jesucristo nagdasig kaniya nga maghimo ining panibag-o nga buluhaton. I have received the message, the purpose of Jesus coming to this world, Luke chapter 4, 18 to 19. Kung nakadawat siya sa mensahe, may tungod ko sa itungo nga si Jesus nga sa kalibutan, kung ako mabasa kini diri sa Lucas, Kapitulo 4, versikulo 18, hanggang sa 19. Dungan ka o basa. Ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako, didihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihan, kung pagpahiulig sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog, ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katauhan. This is message came from the God Almighty during the time of prophet Isaiah, prophesied Isaiah chapter 61.
O kini nga sa hiya, propesiya, nagikan kini sa Dios nga labing gamhanan ug gihatag kini niya ni propeta Isaias sa kapitulo 61. When Jesus preaching the message in the synagogue, he was open this book and read this book. Kung sa diha nga nagsangyaw si Jesus sa pundok sa mga dito sa sinagoga, iyang giablihan kini maong bahin sa kasulatan. Isaiah prophesied this message fulfilled the time of Jesus Christ. Kung kini nga maong gipropesiya nga mensahe ni propeta Isaias, natuman gayon kining taknaa ni Ginoong Jesucristo. Nowadays we are living in the time of the Holy Spirit. Everyone can receive the power of the Holy Spirit of God. Kung karon usang panahon nga nagpuyo na ta sa panahon sa Balaang Espiritu, di kitang tanang mga katawan makadawat gayon sa Balaang Espiritu nga mao ang gahom sa Dios. When the Holy Spirit come upon your life, you can go like a wise. Luke chapter 4, 18 to 19. Unang Balaang Espiritu maabot na sa atong kinabuhi, makabuhat gayon kita og sama niini gisgutan sa Lucas 4:18 abot sa 19. Jesus Christ is the living God who helped us. Si Jesucristo mao ang buhi nga Dios nga kanunay nga nagtabang kanato. I was confirmed how Jesus was a living God. Hebrew chapter 13 verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kay nasayran o nasigurado ni Pastor Lee na ang si Ginoong Jesucristo buhi, pinaagi sa gimon sa Hebreo 13:8 nga si Jesus mao gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanaturan. And Jesus promised to his disciples, I'll be with you to the end of the earth. Kung si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulo nga naging ug maguban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. The Bible promises how the Jesus Christ will be with you and I forever. Ang Biblia usab naghisgot sa saan kung saan ni Jesucristo pagpuyo kanimo ug kanako hangtod sa kanaturan. After Jesus ascended into heaven, after 10 days, Jesus sent the Holy Spirit to all people. Tapos si Jesus mikayag dito sa gingharian sa langit, tapos sa napulo ka adlaw, ipadala ni Jesucristo ang iyang Balaang Espiritu sa iyang mga katawhan. Holy Spirit is the true God Almighty, and Jesus Christ sent to the people, and the people were full of the Holy Spirit. Kung kini Balaang Espiritu mao kini ang matuod nga Dios o mao kini ang gipadala ni Ginoong Jesucristo ug atong panahona ang mga sumusunod ni Jesucristo na puno sa Balaang Espiritu. That Holy Spirit is the Jesus Christ, the same. Ug kadto nga Balaang Espiritu mao katong ang managsama ni Jesus. That's why we were still learning the truth. God Almighty, Son Jesus Christ, and Holy Spirit, all of them three in one. God Almighty, the same God. Kinahanglan nato masabtan ang Amahan, ang Anak ug ang Balaang Espiritu, sila tulo ka persona apan usa ra ka Dios. The same God. Holy Spirit stay in you and I. That's why Jesus Christ will never depart on our life. Mao kini ang sama nga Dios nga ang Balaang Espiritu magpuyo kanimo ug kanako ug dili gyud niya biyangan ang atong kinabuhi. This is the very important knowledge of God. Ug mao kini ang importante kaayo nga kaalam mahitungod sa Dios. And Jesus freed us from sickness and deliver us from any kind of sufferings. Og si Jesus nagpahigawas kanato gikan sa nagkalain nga mga sakit ug mga balatian ug nagluwas kanato gikan sa atong mga pag-antos. When the Holy Spirit come upon my life, I was set free from the suffering and the sickness, any kind of troubles. So sa diha nga Balaang Espiritu mipunsad sa akong kinabuhi mahimo mo siyang gawasnon gikan sa tanang mga kasakitan, mga pag-antos o sa nagkalain nga mga kasamo. And Jesus calling me, you must become a missionary. So gitawag siya ni Jesus ug ningon kinahanglan ka nga mahimong usa ka misyonaryo. And you receive the message and the Holy Spirit from the Heavenly Father, you can give to another people, preaching the gospel, help the people, heal the sick people, pour the Holy Spirit to all people. Sama nga nakadawat ka sa mensahe nga gikan sa langit ng Amahan, mao sa kini mong ihatag sa mga katawhan nga mensahe, imong ayuhon ang mga masakiton, imong
tuan ang mga katawan, huwag mo silang hatagan sa Kalaang Espiritu. That's why I want to give the message of the hope to all people. Kung ang gusto ni Pastor na maghatag ka nato sa mensahiya, kita tanan makabaton kung paglaom. Become a messenger of hope. Bible says, Jeremiah 29 verse 11. Kung mahimo kitang mga mensahero sa paglaom kung kinigisgutan sa Jeremias 29, versikulo 11. Doon nagbasa. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyong mauswagon, inay maalaot, kung paghatag kaninyong kagkaugmahon nga inyong gipangandoy. Almighty God has a plan for all of you and I to prosperous and successful in your life. Ang Dios nagplano gayud siya alang kanimo kanako kita magmalapuson ug magmabungahon sa tibuok natong mga kinabuhi. So, every one of you have a hope in the Lord Jesus Christ through the Holy Scriptures. Ug muna kitang tanan magbaton kita og paglaom di ang Ginoong Hesukristo pinaagi sa balaang mga kasulatan. Last one. That's why we must fighting against the hopeless situation. Kung sa katapusan mo na kinahanglan kita nga makig-away, batok diining walay paglaom nga sitwasyon. Look to the cross of Jesus Christ and think hopefully all the times. Lantaw lamang sa cross ni Ginoong Hesukristo ug kanunay nga maghuna-huna nga malaumon. Because the cross of Jesus Christ is perfect. John chapter 19 verse 36. Tungkol kay ang cross ni Hesukristo, higpit sumalak sa giingon sa Juan kapitulo 19 bersikulo 30. Juan 19 bersikulo 30. Atong basahon. Human makatilaw si Jesus sa suka, ningon siya, natapos na. Kunya gidukot siya ug namatay. People crucified Jesus Christ on the cross. Jesus hung on the cross 6 hours. Ang mga tao naglansang kang Hesukristo dito sa cross. Si Hesukristo nagbitay siya dito sa cross sulod sa unong ka oras. After 6 hours hanging on the cross, Jesus finished final word. It is finished. Kung sulod sa unong ka oras nga nagbitay si Jesus dito sa cross, ang katapusan niyang mensahe mao nga siya mingon, natapos na ang tanan. This message, perfect message, which means Jesus fulfilled the law of God through His death on the cross. Kung kini nga mensahe nga natapos na ang tanan, ituman gayud niya ang tanang balaod sa Dios, pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross. Which means Almighty God died on the cross for salvation of your souls. Nabuti pa sa bugniini ang labing gamahanan nga Dios namatay siya dito sa cross alang sa kaluwasan sa atong mga kalag. Almighty God brought to you and I from the transgression and sins through sacrifice His Son, begotten Son, Jesus Christ. Kung ang labing gamahanan nga Dios iyahan natang ipalit gikan sa atong mga kalapasan o mga kasalanan, pinaagi sa iyang pagbayad sa iyang anak na si Ginoong Hesukristo. That's why we must learn the truth. Jesus came to the world to fulfill the law of God. Unang kinahanglan sa nato mga tunang kamatuoran kasi Jesus nari siya sa kalibutan aron tumanon ang kabubuton o ang pulong sa Dios. Bible mentions Matthew chapter 5 verse 17. Ang Biblia nagingon sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17. Dungan ta og basa. Ayaw ninyo una-una kami ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muani aron pagsalikway niini, kundi aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Jesus Christ is the only perfect God and the perfect man. Si Hesukristo lamang ang hingpit nga matuod nga Dios o matuod nga tawo. And then the mystery that this is not the ending but a new turning point in our life. Ang misteryo sa kamatayon kini dili lamang mao ang katapusan kundi mao kini ang bag-ong sinugdanan sa ato ang kinabuhi. Many people know when the people die, it is finished. No more their lives. O adun taha mga tao na gunahuna nga kung ang tao mamatay, makaingon sila nga humanan na gyud ang iyang kinabuhi.
This is very misunderstanding the Bible. So kini sa higit kaayo nga pagsabot sumala sa Biblia. Bible says when we die, our physical body will transfer to the hand of the Lord God Almighty and Jesus Christ. Kaya ang Biblia nag-ingon na kung sa diha nga kita mamatay, ang ato ang kalag mobalhin kini sa mga kamot sa atong Ginoong Hesukristo. The people die not ending. People die will starting the new life in the kingdom of heaven. Ang buti pasabot sa tao nga mamatay, dili kini ingon nga natapos na iyang kinabuhi, kundi nagsugod pa lang siya sa iyang kinabuhi sa bagong kinabuhi sa gingharian sa langit. That's why Bible teaching us in Hebrews chapter 2, 14 to 15. Unang Biblia nagtudlo ka nato sa libro sa Hebreo kapitulo 2 bersikulo 14 abot sa bersikulo 15. Dungan tagbasa. Tungod kay ang mga anak mga tao man nga dunay unod ug tugo, si Jesus usab nahimong sama kanila ug miambit sa ilang kauhulon nga kinaiya. Ihimo niya kini aron nga pinaagi sa ilang kamatayon, malaglag niya ang yawa nga may gahong batok sa kamatayon. Sa maong paagi giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibok ilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. Jesus came to the world to destroy the all kind of working of the evil spirits. Kung si Jesus, miani gayud siya din sa kalibutan, aron iyang gubon ang tanang mga buhat sa yawa. And then, when we believe in Jesus Christ, we have a power to drive out demon spirits like Apostle Paul and like the prophets. Sadya nga, mutuo kita sa ngalan ni Jesucristo, kita ang nagay gahom na makahimo kita sa pag-abot sa mga daotang espiritu sa mga Apostoles Pablo. That's why understanding Bible, do not become a slave of sin from now on. Unang kailangan na ito masabta ang Biblia ng ingon nga sugod karon, di na ito magpaulipon pa sa sala. Which means you can control, drive out the devil spirit in your life. Bukod pasabot, makahimo kita pagdumala o makasukol kita o atong papahawaon ang daotang espiritu nga nagsamok sa atong mga kinabuhi. Almighty God and Jesus Christ given us this authority. Ang labing kamanan nga Dios sa Ginoong Hesukristo naghatag kanato nini maong otoridad. Believe in all the scriptures. Tuuhan nato ang tanang kasulatan. I remind this one to you, confirm Mark chapter 16, O pahinumduman kita ni Pastor Lee mahitungod ni verses 17 to 18. atong basahan sa itong mga Biblia sa Mateo 16 versikulo 17 abot sa 18. 16 to 17. Marcos 16 versikulo 16 abot sa 17. Dungan taong basa. Marcos 16 abot sa 17. Ang mutuo magpabunyag maluwas. Apan ang dili mutuo silutan. Ug mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga mutuo. Sa akong ngalan maghingirit sila mga yawa o manunti sila lain-lain nga mga sinupihan. Makaputot sila mga halas ug kung makainom sila hilo, dili sila maunsa. Itagyon nila mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila. This is the authority given to us from the Lord Jesus Christ. Drive out devil spirit and heal the sick people. Ug mao kini ang otoridad na gihatag ni Ginoong Hesukristo diri kanato nga makahimo kita sa pag-ayo sa mga masakiton ug makahimo kita sa pag-abot sa mga yawa. And the major scriptures speak in due tongues very well. Isip ang Kristohanon makasusumti usab kita og lahi nga pinulungan. Why do we need to speak in due tongues very well? Kung ano man usab nga kinahanglan kita musulti og lahi nga pinulungan. The evil spirit, Satan, very afraid about speaking new tongues very well. Kung sa ang espiritu o ang yawa o sa Satanas, mahadlok siya pag-ayo mahitungod sa pag-ampo o gamit ang lahi ng pinulungan. We can drive out every kind of evil spirit and Satan's gifts by the prayer of new tongues. Kung nakahimusap kita sa pagpapahawa o pag-abot sa mga daotang espiritu o Satanas, pinagi sa itong pag-ampo gamit ang lahi ng pinulungan. Also, we can drive out them all the Satans in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. O maabot usab nato ang tanang mga daotang espiritu o sa Satanas, pinaagi sa ngalan ni Jesus ka Nazaretnon. Also, all believer be confirmed in the hope of the day of hope, the resurrection of our bodies. O ato sa tuuhan, o ato ang likono ng atong
kaugalingon sa paglaom ni atong adlaw nga atong gilauman nga mga banhaw ang atong mga lawas. Bible says, 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 17. O ang Biblia nagingon sa unang Tesalonika kapitulo 5, unang Tesalonika kapitulo 5 versikulo 16 abot sa Chapter 17. 5, chapter 4, 16 to 17. Unang Tesalonika kapitulo 4 versikulo 16 abot sa 17. Dungan ta og basa. Unya mabati ang singkit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel. Ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios ug bukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni atong adlaw, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugad sa Ginoo. Ug kita unya uban nagkanunay sa Ginoo busak pagkasigay kamo tungod niining paglahuman. When the Jesus Christ is second coming, people who die in the Lord, Jesus will raise you up first and take you up into the new kingdom of heaven, stay with Him forever. Sa pagbalik na sa ato ang Ginoo, katong mga magtotoo nga namatay diha kang Ginoong Hesukristo, sila ang unang nga mabanhaw o kuhaon sila o magpuyo na sila dito hangtod sa pagturay. We'll be with the Jesus Christ forever in the kingdom of heaven. Very clearly, Bible mentioned. O kita magpuyo na gayud kang Ginoong Hesukristo dito sa bagong langit sumala sa gisgutan sa Biblia. That's why we must constantly speak the word of hope, not negative. Mula kanunay kita nga magkisgot ug pulong sa paglaom ug dili ang mga negatibo. Bible says in 2 Kings chapter 7, 19 to 20. Sama sa giingon sa ikaduhang mga hari kapitulo 7 versikulo 19 abot sa 20. Dungan ka og basa. Ang kapitan mitubag man. Bisag ablihan pa sa Ginoo ang mga bintana sa langit, dili gayud matuman ang giingon mo. Kung itubag gani siya ni Eliseo, makita mo kini apan dili ka makakaon niini. He was a very high officer, king's officer, but he had a negative mind, did not believe the prophecy of the prophet Elisha. He was dying very terribly. O kini usa ka opisyal, taas kayo siya posisyon tungod kay usa siya ka opisyal sa hari, apan wala siya manimatik sa propesiya ni propeta Eliseo, muna makalilisan kaayo ang iyang kamatayon. Negative speaking, negative mind is very dangerous in our life. Ang negatibo nga pulong o negatibo nga sinultian, delikado kayo sa atong mga kinabuhi. The consequence of the negative word and the pride bring the destruction in our life. Tungod kay ang sangputanan sa pagkanegatibo nga pulong o garbo sa tao, maghatod lamang og pagkaguba sa atong mga kinabuhi. So I have come to the message. Job said, man is born for trouble, like a spark that fly upward. Kung gusto na siya panapos sa iyang mensahe, sama nga si Job nagingon, ang tao na tao, diya sa kasamok, sama sa usa ka aligato, nga musaka pataas. So we must not be slave to suffering, but let the people who thrive on hope. Mga dili kita angay nga maulipon sa mga pag-antos, hinuon kita ang mga katawan, maningkamot, ganha sa paglaom. Like a poor Pharisee today, we too much hold the hand and move forward towards the goal of the kingdom of heaven. Sama sa nabatunan sa upat kasanahon karon, kita usab kinahanglan nga magbunitanay sa kamot o kinahanglan nga magpadayon sa unahan padulong sa atong mga tumong ug daghanan. It is like there's a very strong soldier, but God did not use the strong soldier, but God used the whole Pharisee. So atong panahon na sa Israel adunay daghan kay mga isog nga mga sundalo. Apan wala gamitan sa Dios kini mga isog nga sundalo, kundi niya gigamit kini upat lamang ka mga sanahon. God wants to use the weaker people and the poor people for the
glory of God Almighty. Sama ko sabihin niya, gustong gamiton sa Diyos ang mga huyang ng mga tao, mga kabus ng mga tao, alang sa kahimayaan sa Diyos na labing kamahal. God wants to using all of you and I with the powerful messenger. Ang gusto sa Diyos nga mogamit kami mo kanako nga mahimo kita mga nakusgano ng isog ng mga mensahero. And then finally, we must decide like a Paul and Pharisee, marching on for Christ. Mula sa katapusan, kinahanglan naman kita nga mag-decide, mag-desisyon, sama nini upat ka sanahon nga naglakaw gayon sila. And then God can make a miraculous signs through your face. O ang Diyos makahimo siya og milagro pinaagi sa atong mga pagtuo. Without the faith, there is no miraculous signs. Kung walay pagtuo, wala dayoy milagro. Have a faith in God Almighty. Kinahanglan nga magbatong kita og pagtuo sa Dios nga labing kamhanan. So the hope through today's message. Pilion nato ang paglaom sumalang sa mensaheng karon. Father God, thank you, Lord, for giving us this message. We'll follow the message, remind you, and then we'll try to much more, like for leprosy people to make a victory in our life. Thank you, Lord. Help all of us. In Jesus' mighty name we pray. Say amen.